Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:10 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga danagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayang nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch. Miyerkules, Setyembre 24, 2025. Ini ang inyong tagbalita. Joseph Paul Noblesa, Tarosa, kagkaroon sa mga pangulong dinalan. OCD6 nagapanganda na sa Tropical Storm Opong. DOT6 diwat kinapalerto mga turista sa Western Visayas sa Baguio Opong. Sobra 800,000 nga kalitan sa agrikultura na record sa OCD6 bukod sa epekto sa habagat, bagyong Mirasol kag Nando sa Western Visayas. 102 ka pamilya sa Antique na apektuhan sa naglabay ng bagyo Nando sa Pungsod. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naka-alerto ang Office of Civil Defense 6 sa posible mangin epekto sa Tropical Storm Opong sa Western Visayas. Inibangod kong basehan ng forecast sa pag-asa malabayan sa bagyong Western Visayas, labi na mga probinsya sang Capiz-Aklan, Northern Iloilo kag Northern Antique. Suno kay OCD6 spokesperson Tina Ilustre Mayor, sa pagpanghanda sa bagyo, nagpatigan sa pre-disaster risk assessment ang talatapan kaupo ng mga member agencies sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6. Katiyan sang PIDRA nga makapanghanda gilayon ng mga ahensya sa gobyerno para sa epektibo kag efficient na response operations. Yun pa nga ba sa OCD6 ang mga uniform personnel sa PNP, AFP, PCG ang iplastar ng ilang mga search and rescue teams sa mga lugar nga posible maapektuhan sa bagyo. Ginplastar man sa DSWD ang ilang mga family food packs sa mga strategic areas sa Western Visayas ang gumadasi ka maghatag sa bulig sa mga residente. Sa paglabay sa Tropical Storm Opong, ginapanugyanan gin sa OCD ang tanan nga pumuluyo o magaligwan kag magpamati sa mga latest advisories para sa madasi nga pag-evacuate kung kinahanglanon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. OCD6 diwat ginapa-alerto ang mga turista sa Western Visayas sa Baguio Opong. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa Western Visayas. Liwat nga ginapaalerto sa Department of Tourism Western Visayas sa mga turista sa rehiyon bangod sang peligro dala sang weather disturbance sa Philippine Area of Responsibility. Sa public advisory ginabisuhan sa regional office ang mga incoming kag outgoing tourists nga magmonitor sa lakat sang panahon pinaagi sa pag-asa. Magpakig-angot sa mga local government units, tourism offices kag mga DOT accredited establishment sa mga plano sa pagbiyahe. Kag magpakig-angot man sa mga airline, ferry operators, hotels kag transport providers sa anuman nga pagbago sa schedule ukon sa mga kanselasyon. Sunod sa DOT, importante ang temprano nga pagpangaman para makalikaw sa anuman nga aberya sa bakasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Si Bamparaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. water security sa Boracay fully operational na. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Fully operational na ang water sports activities sa Isla Sang Boracay sa Aklan. Sa ginpagwa nga advisory sa Coast Guard Station Aklan, epektibo alas 8 sa Setyembre 24, ginatugutan ng mga water sports lakip na ang island hopping sa barangay Yapak padulong sa Tambisaan sa barangay Manukmanok, scuba diving, helmet diving, parasailing kag parasailing activity. Naibaluan nga ginsuspend sa September 22 ang water sports activity sa isla bangod sang malain nga tiempo tugas ang bagyong Nando. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagabot sa 860,000 pesos nga kalitan sa agrikultura ang na-record sa Office of Civil Defense. Mao sa epekto sa habagat kag Bagyo Mirasol kag Nando sa Western Visayas. Sa monitoring sa OCD sa masobra 800,000 pesos nga kalitan, 165 ka mangunguma ang nahalitan sa Iloilo kag Antique. Samtang 27 kabalay naman ang nagkalaguba sa probinsya ng Iloilo, Antique kag Capi sa pagtutok sa response operations. Naghatag sa 151,000 pesos nga valor sa family food packs ug non-food items ang LGU kag Department of Social Welfare and Development sa mga apektado nga residente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pamilya sa Antique na apektuhan sa naglabay ng Bagyo Nando sa bungsod, detalye sa balita Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sandig sa progress reports ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, naglabot sa 102 ka pamilya o kung 314 ka pumuluyong apektado sa habagat na ginpapaskaw sa bagyong Nando sa Antique. Ang mga apektado na balhag sa 4 ka banwa, 3 ka pamilya sa Valderrama, 77 families sa Hamtik, isa sa Tibiao, kag 21 ka pamilya sa Banwa sang Sibalom. Magluwas diri may nabalhag man nga landslide ang PDRRMO sa Salagiwan, Patnongon sang Setyembre 23 kag sa Castillo, Tibiao sang Setyembre 22. May ara man sang road depression na na-monitor ang PDRRMO sa Indagan, Sibalom kag Sinondolan sa Banwa sang San Remeo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ito ka volcanic earthquake ang nabalhag sa Fibog sa Bulkan Kalaon sa 24 oras nga monitoring. Magluwas din yung sulfur dioxide flux ang bulkan. Sa September 23 naglabot sa 1,248 ka tonelada sa gihapon. Alert level 2 ang bulkan Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Office 6 nagiwat sa wellness activity sa anay miyembro sa non-state armed groups. Detalye sa balita, Marian Grace Aranieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat sang wellness activity para sa mga anay miyembros ang non-state armed groups ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 bilang kabahin sang National Peace Consciousness Month 2025 nga may tema nga mapayapang bukas, abot kamay sa Bagong Pilipinas. Ginhiwat ang aktibidad sa Camp Serafino, Carrion sa Kalinog, Iloilo, sang damlag lang kaupod ang 12 Infantry Battalion 3ID, Philippine Army, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Philippine Dental Association Iloilo Chapter kag ang TESDA affiliated schools nga pa si Trade School kag New Lucena Polytechnic College. May kapin sa isang ka anay rebelde ang nakabenepisyo sa psychosocial activities kag naka-avail sang nagkalain-lain nga serbisyo gikan sa mga partner agencies. Sa mensahe ni Lieutenant Colonel Visel John Garsuta, Commanding Officer sa 12 Infantry Battalion 3ID Philippine Army, ginpahayag niya nga padayon ang tikang sang gobyerno sa paghatag sang serbisyo para sa mga former rebels abot sila maging maayo nga ehemplo sa komunidad kag maging aktibo nga advocate sa kanino. Yara man sa kahiwatan si DSWD6 OIC Assistant Regional Director for Operations, Catherine Joy Lampreya. Ang inisyatibo ang kabayan sa commitment ug suporta sa DSWD ang mga partner agency nga buligan ang mga nakabalik sa sabak sang gobyerno sa pagpalapnang man sang inclusivity kag sustainable peace. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ginutas sang isa ka college student ang yakabuhi sa sulod mismo sang simbahan sa Pasig City, Iloilo. Sunod kay Police Lieutenant Charina Cepeda, Public Information Officer sang Pasig City Police Station, nabatian sa caretaker sa simbahan ang lupok ang iya nakita nga nahamyangon na ang biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, igo sa ulo ang naagom sang biktima ang gintunaan sang iya kamatay may ginbilin mga note ang biktima sa iya pamilya antes ini nakutas sang iya kabuhi. Sa karon napahibalo na sang kapulisan ang pamilya sang biktima.
pag-secure sa Certificate of Coordination sa mga national government projects ginaduso ni City Councilor Rex Sarabia. Pagi sa isa ka ordinansa, detalye sang balita, Jenel Baclay. Radyo Pilipinas, report. Nagarapat lang may koordinasyon ng pagpatuman sa mga proyekto sa national government sa lokal na panguluhan sa syudad. Inangin pahayag ng City Councilor Rex Sarabia sa sesyon sa City Council sa Riin, induso sa konsyal ang pagpasar sa ordinansa sa pagkuha sa coordination certificate sa LGU sa pagpatuman sa mga proyekto labi na sa infrastruktura. Pagi sinisuno kay Sarabia mapasiguro nga nagasanto sa plano sa syudad ang mga proyekto kay magakuha man sang feedback bago ini suguran. Base sa seri na sanging patawag na Quad Committee hearing sa City Council, nadiskubrihan ng mga proyekto nga natulpangdan na wala sang permits apang naumpisahan ang konstruksyon. Sa ginduso ng ordinansa ni Sarabia, ginaobligar ang mga national government agencies sa pag-secure sang coordination certificate bilang requirement sa konstruksyon sang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaso sa dengue sa Iloilo City naglabot na sa 516. Detalye sang balita, Jenel Baclay. Radyo Pilipinas, report. Nadugangan sa anong ka mga bagong kaso sa dengue ang syudad sa Iloilo as of September 23. Sa datos sa Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit, nagdangat na sa 516 ang total cases ng dengue sa syudad sa Iloilo. Yara naman sa 7 ang aktibo, 3 ang napatay samtang 506 na ang nakarecover sa balatian. Padayon na ginapanawagan sa Iloilo City Health Office ang paghiwat sa regular nga clean-up drive sa mga kabarangayan kag pagpatuman sa 4S strategy agud matap na ang lamok. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Rehabilitasyon sang Halandoni flyover nagsugod na, moderate to heavy traffic mabatyagan sa area suro sa ICTTMO. Detalye sa balita, Jenel Baclay. Radyo Pilipinas, report. Nagumpisa na ang rehabilitasyon sa General Luna Halandoni flyover bagay nga mabatyagan ang moderate to heavy traffic sa area Santos Avisos ang Iloilo City Traffic Transportation Management Office. Nagsugod ang repair sang flyover sa tinalikdan ng Setyembre 23 kay magalawi gidi tugtog sa Nobyembre 10 tuig 2025. Santo sa schedule nga nagaumpisa ang obra sa area halin na lasay sa aga tugtog alas 5 sapon kag alas 8 naman sa gabi hasta alas 4 sang kagahon kon night shift. Giin pangabay naman sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office sa tanan ng mga motorista kag sa mga pumuluyo nga magkooperar para mangin masulhay ang dalagan sang trapiko sa area. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa kasunog ang nagluntad sa Barangay Our Lady of Lourdes, Haro, Iloilo City, subong nga hapon. Sa video nga kuha ni JC Palma Patricio, makita ang kadamulon sang kalayo nga marasig nga naglapta bangod sang mabaskog ng hangin. Gimpasakat na sa Bureau of Fire Protection ang sunog sa second alarm sa rin padayon nilang ginapalong ang kalayo. 23 kabalay sa San Carlos City na sunog, 87 ang totally damaged. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas, report. Nagdangat sa 93 kabalay ang apektado sa sunog nga nagluntad sa Greenville, Bato, Barangay Rizal, San Carlos City sa naglikad nga Lunes. Sunog kay Fire Chief Inspector Erwin Johannes Simotea, City Fire Marshal sa San Carlos, sa nasabing nga numero 87 ang totally damaged samtang 6 ang partially damaged. Dugang panhimuteya electrical in nature ang kabangdanan sa sunog. Samtang, ikit-ikit ang panimalay sa lugar kag kadamaan ang human sa light material. Nagdugang pa sa malasig ang paglaptas ng kalayo ang makusog ka hangin kadalas ng habagat naging pabaskog sa Super Typhoon Nando. Apisang nating kumila na padayon ang pagpanugyan ni Himuteya sa publiko nga mangin responsable. Likawan ng Octopus Connection kag siguraduhon nga nahukas sa saksakan ang mga appliances antes magbiya sa mga puloy-an. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Stipends ang kapin 8,000 nga social pensioner sa Western Visayas naka-hold bagod sa giniwat nga cross-matching. DSWD nagpasalig nga gilayon i-release sa tion nga maklear sa cross-matching. Detalye sa balita, Marian Grace Serenia. Radyo Pilipinas, report.
May kaping 8 na ka mga social pensioners sa Department of Social Welfare and Development Western Visayas ang nakuhul pa sa karon ang stipend bango sa ginahiwat nga cross-matching sa Social Security System kon SSS. Gimpayag ni Marian Grace Tamonan, head sa Social Pension Unit sa DSWD6, nga tinutuyo sang cross-matching nga mapasiguro nga ang mga kwalipikado lang ang mga indigent senior citizen ang makabaton sang stipend. Sa idano sang programa, ang kwalipikado lang nga benepisyaryo ang edad 60 years old pasaka, mga maluya, masakiton, kag wala sang permanente nga source of income, wala sang regular support halin sa pamilya o himata, kag wala nagabaton sang pensyon halin sa SSS, Government Service Insurance System, Philippine Veterans Affairs Office, Armed Forces and Police Mutual Benefit Association Incorporated o kung iba pa nga insurance company. Din klaro ni Tamuran nga ginahiwat ang cross-matching bagod posible nga sa nagliga nga semestre, wala pa nalakip sa listahan sa mga pensioners sang SSS o kung ibang pa nga insurance company ang mga benepisyaryo. Apang bango na patay ang ilabana o kung asawa, automatic na naging pensioner na sila. Diri suno kay Tamuran, ginahiwat ang cross-matching agad masiguro nga kumpleto kag gusto ang impormasyon sa mga pensioner. Sa tiyon nga matukiban nga may pension nga ginabaton, payag kita muna nga kinahanglan madalis ang benepisyaryo. Pasaning kita muna sa mga ginhod nga antes magtakop ang third quarter o kung ang bulan sa Setyembre, kag ma-clear na ang ila pangalan sa cross-matching, mabaton nila gilayon ang ila nga stipend. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. OWA Regional Welfare Office 6 kag LGU Kalibo nagpirma sang MOA para sa pagtukod sang OFW Help Desk. Detalye sa balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpirma sa Memorandum of Agreement o MOA ang Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 6 kag local government units ng Kalibo Aklan para sa pagtukod sa Overseas Filipino Worker o OFW Help Desk. Nagpirma sa MOA sa Luisa Joy Moldes, OIC Regional Director, sa OWA 6 kag representante sa LGU Kalibo para sa partnership kung sa diin isa ka highlight sini amo ang pagtukod sa Help Desk. Ang OFW Help Desk ang magaserve ng frontline center sa paghatag sang assistance, impormasyon kag support services sa mga OFW kag ila pamilya. Ang pagtukod sang Help Desk ang kabahinman sa commitment sang OWA nga dalo ng serbisyo palapit sa pumuluyo samtang ginapapaskong ang kolaborasyon sa mga LGU. Pinaagi sa OFW Help Desk, mas mahapos na para sa mga OFW kag ila pamilya sa Kalibo nga maka-access sa mga programa, reintegration services kag welfare assistance sang OWA. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 200 ka OFW sa Western Visayas kag NIR nagbaton sang livelihood assistance gikan sa Department of Migrant Workers. Detalye sa balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sa livelihood assistance ang 200 ka overseas Filipino worker kon OFW sa Western Visayas kag Negros Island Region gikan sa Department of Migrant Workers o DMW. Nag-release ang departamento sa 2 million pesos nga livelihood assistance sa idalong sa Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program o BBPH sa giniwat na simultaneous releasing sang assistance sa Iloilo City kag Bacolod City sa pagpanguna ni DMW 6 Regional Director Glenda Aligonza. Sa 200 nga benepisyaryo, 95 sa ila ang gikan sa Real sa East, kag 105 sa NIR. Nagluwas sa pag-release ang assistance, naghiwat man sa financial awareness, kag small business management training sa mga benepisyaryo, agad matudluan kung paano idumala ang ila palang nga buhian. Ang training ang ginorganisa sa government agencies sa inalom sang National Reintegration Network. Nagpasandaman ang Department of Trade and Industry o DTI, Social Security System o SSS, kag PhilHealth sang ilang mga programa kag serbisyo para sa OFWs. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Gipasiguro ni Toboso Municipal Agriculturist Dr. Armando Abanyo nga padayon ang ila pagtrabaho kaupo ng mga mangunguma sa banwa sa ilang kolaborasyon, sige-sigang pagtudlo sa munisipyo sa mangunguma sa mga programa sa Department of Agriculture. Suno kay Abanyo, ginasundan nilang pagpatuman sa Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o kon AMIA. Pahayag sa municipal agriculturist na kuwang nabulig sa programa agon maging climate resilient ang mga pananom sa mga mangunguma sa banwa sang Toboso. Bangod isang banwa sa Toboso sa Negros Occidental sa mga nagapangunan nga coconut producing municipality, isang industriya sa lubi sa mga ginapangapinan sang LGU. Sa bulig sang Philippine Coconut Authority,
Ginamatamat ilisan sa Municipal Agriculture Office ang mga nagkalatumbang halubi, mga tigulang ng halubi o kung mga kalubihan nga napirdi sang kalamidad. Kapis kay Negros Occidental dala sa mga nagapangunang fisheries production. Detalye sa balita, Mary Hope Torrechante. Radyo Nagbagang sa Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. dala ang kapis kag Negros Occidental sa napulo ka probinsya sa pungsod nga may pinakamataas nga kontribusyon sa fisheries production value sandig sa 2024 Provincial Value of Production in Agriculture and Fisheries ng Philippine Statistics Authority. Ang kapis nakakontribute sa 4.1%, samtang 2.8% naman ang nabalhag sa Negros Occidental sa national total. Sa listahan, Pampangang nagpanguna nga probinsya nga may 12.5 share, sunod ang South Cotabato nga may 8% share, Pangasinan 7.4%, Palawan 5.7%, Zamboanga del Sur 5%, Maguindanao 3%, kag Quezon 2.3%. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ginpakigbahin sa Environmental Management Bureau Region 6 sa mga best practice sa solid waste management sa giniwat nga Lessons Learned, Good Practices, Innovations, and Success Stories Forum sa General Santos City. Hindi po sa DNR, FASP, SLGIS sa mga local government units kag mga benepisyaryo sa Waste Reduction in Action Showcase of Best Practices in Sustainable Waste Management. Katuyuan sa programa o kung katuyuan sa Support Program for Solid Waste Management for Local Government Units nga magkatukod sa kaugalingon ng solid waste management systems ang mga local government units. Gimpunuhan ini sa gobyerno sa Germany, pinagi sa German International Cooperation Agency, kag ginpatuman sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau. Ang proyekto naging modelo para sa ibang LGU kung naging venue na samit ka forum para ipasundayag ang mga kolaborasyon sa tunga sa Pilipinas sa ibang pangapungsod para sa futuro sa solid waste management development. Samtang ginpangunahan ni Department of Environment and Natural Resources Region 6 Regional Executive Director Raul L. Lurilia ang on-site inspection sa Panay East-West Lateral Road Project sa Valderrama Antique Section. Kaupod sang red sa EMB Regional Director Attorney Ramarniel Pascua, Antique Penro Officer Cynthia Blancia, kag CNR Officer Merlinda Sargento sang Senro Belison. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, DNR Penro Negros Occidental naghiwat sang bamboo planting sa pagsaulog sa Philippine Bamboo Month. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat sa bamboo planting activity ang Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office, Negros Occidental. Kadungan sang selebrasyon sang Philippine Bamboo Month. 30 kastak sang kawayan ang natanom sa Mount Canlaon Natural Park na ginupdan ng OIC Penro Officer Forester Catherine Balasa kag Park Superintendent Forester Philip Lechoncito. Sunod sa DNR Penro Negros Occidental, may dako nga papel ang kawayan sa pagpangapin sang palibot, nagahatag sang palangabuyan kag para man sa sustainable development. Dugang pa sang opisina, highlights ng selebrasyon sa Philippine Bamboo Month ang padayon nga panikasog sa paghimo sa mga nature-based solution kag pagsiguro sang partisipasyon sa komunidad bilang suporta sa National Greening Initiatives. Ang tema sang selebrasyon namong kawayan, kalikasan, kabuhayan, kaunlaran at kinabukasan para sa bagong Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa 60 ka estudyante sa Pasig City College, nagbaton sa tertiary education subsidy. Detalye sang balita, Marian Grace Areniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton ang 60 ka estudyante sa Pasig City College isang educational subsidy sa ilalim sa tertiary education subsidy o contest para sa academic year 2024 to 2025. Ginpangunahan ni City Mayor Stephen Palmares ang pag-award sa test grants, kaupod si Dr. Janice Palmares, presidente sa Pasig City College. Ang subsidy nga grant sa Commission on Higher Education o CONCHED nga ginhatag sa mga estudyante ang may mga pamilya nga kabayo sa listahan ng 2.0 sa Department of Social Welfare and
Development o DSWD. Ang test program sa Pasay City College ang nag-umpisa pa sa 2018 kag naghahatag sa suporta sa mga estudyante kaduwa ka beses sa kada school year sa idanon sa Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAS nga nagakomplement sa free tuition program para sa mga estudyante sa Pasay City College. Kada isa nga benepisyaryo nagbaton sang tag 10,000 pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Estudyante gikan sa Kabatuan kampiyon sa 2025 World Food Day Regional Poster Making. Detalye sa balita, JP Herpas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpangibabaw si Rexel Nandin, estudyante sa Kabatuan Central Elementary School sa ganiwat nga 2025 World Food Day WFD Regional On-the-Spot Poster Making Contest sa Iloilo City. Si Nandin ang nagbaton sa plaque, Certificate of Recognition, kag cash prize valor 10,000 pesos. Siya man ang maging opisyal nga tiglawa sa rehiyon sa national level sang kompetisyon na hiwaton sa Metro Manila sa masunod nga bulan. Nabluan nga ang aktibidad ginpangurahan sa Department of Agriculture kag Department of Education Western Visayas kag ginpasakupan sang 30 ka estudyante sa grade 5 kag grade 6 gikan sa Panay kag Guimaras. Katuyuan siyang kompetisyon nga mahatagan sa oportunidad ng mga estudyante na ma-highlight kung paano ang access ang mas manaming nga pagkaon makabulig sa pagtukod sa malinong, sustainable kag food secure nga palaabuton. Nagpangaduha sa kompetisyon si Micah Naksim Paruhinog sang Malinaw Elementary School sa Aklan na nagbaton sang 5,000 pesos. Kag nagpangatlo si Shelo Rain Rodriguez sang Alaminos Elementary School sa Madarag Aklan na nagbaton sang 2,500 pesos. Samtang apat kiban pang estudyante sa Aklan, tig-isa ka estudyante gikan sa Capiz, Guimaras kag Iloilo ang ginhingradlan nga honorable mention kag nagbaton sang consolation prize. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga freelancers sa Pilipinas ginapapasko pa sa DICT National Conference ginihiwat sa Iloilo City. Detalye sa balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagtipon sa siyudad sa Iloilo ang ginatos ka online freelancer para magtambong sa duha ka adlaw nga Philippine Online Freelancers Conference o kung PAFCON 2025. Ang PAFCON isa na katuigan nga national event sa Department of Information and Communications Technology kung DICT nga maistoryahan ang mga naluhay-tuhay nga programa, oportunidad ka mga panghangkat nga ginatubang sa freelancing industry sa pungsod. Sino kay Emilio Delfin, Director sang ICT Industry Development Bureau, katuyuan sang conference nga mapahangop sa mga Pilipino nga nagaplano nga magtrabaho sa abroad nga mahimo man sila maka-income sang dolyar dari sa pungsod Pilipinas pinaagi sa work from home arrangement. Sa pagkamatuod sino kay Delfin, madamo lang nga Pinoy nga nagpaydalon sa ilang mga programa ang nabuligan nga maka-income sang 30,000 tubtob 300,000 ka US dollars depende sa proyekto nga ilang mabaton halin sa mga kliyente abroad. Para matagad inspirasyon ng mga interesado nga Pilipino, ang DICT nag-imbita sa mga rockstar o kung mga Pilipino freelancers na may simple nga panugod apang karon nagapanag-iya na sa mga BPO o kung freelancing agency. Kasunod sang PAFCON, ginatarget naman sa DICT Western Visayas nga matipon liwat ang mga freelancers sa rehiyon sa Nobyembre o kung Disyembre agud maistoryahan ang mga pwede pang obrahon para mapasamyog ang industriya. Sino kay DICT Western Visayas Regional Director Reynaldo C. Bukas ang ilang opisina sa ibang pang interesado nga magsulod sa freelancing kag padayon na ng ilang paglibot sa tanang nga probinsya sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Opisyal sang Surigao del Sur nagbisita sa Pasay City para sa pag-benchmark sa solid waste management. Detalye sa balita, Marian Grace Arañata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbisita ang pila ka mga opisyal sa Surigao del Sur sa Pasay City para sa pag-benchmark sa solid waste management sa syudad. Ang delegasyon ang gibubusan ng Vice Governor Manuel Alameda Sr.,
Provincial Administrator John Vincent Pimentel, 7 ka municipal mayors, sangguniang panlalawigan members kag provincial department heads sa Surigao del Sur. Gimbisitahan sa bugos ka delegasyon ang Pasay City Sanitary Landfill sa Barangay Aglalana kung sa diigim patpat ang solid waste management practices sang syudad. Ginabi-abi naman ni Pasay City Mayor Stephen Palmares ang mga bisita sa isa ka welcome program kung sa diigim pakita pa ang iba nga best practices sang syudad kag may pagbayuhan naman sang insights sa tunga sang Pasay City kag Surigao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Western Visayas Negros Occidental, kag Negros Occidental, may 7 ka Muslim-friendly accommodation establishments sa DOT data. Detalye sang balita, Mary Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa 35 ka Department of Tourism recognized Muslim-friendly accommodation establishment sa Pungsod, 7 diri makitaan sa Western Visayas kag Negros Occidental. Sandig sa datos ng DOT, may 4 ka MFAE sa Boracay Island, partikular ang Savoy Hotel Boracay New Coast, Belmont Hotel Boracay New Coast, Crimson Resort and Spa Boracay kag Paradise Garden Resort Hotel. Ang Savoy, Crimson kag Paradise Garden base sa pareho nga talamdan may ara sang halal kitchen. Duha naman ang MFAE sa Iloilo, ang Richmond Hotel Iloilo nga may ara man sang halal kitchen kag ang Go Hotels Iloilo. Samtang isa naman sa Bacolod City, ang Go Hotels Bacolod. Katuyuan sa Muslim Friendly Accommodation Establishment Program nga pabaskugo ng relasyon sa mga Muslim community. Nagapati ang Department of Tourism nga ang inclusivity dapat mangin guiding principle sa turismo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:40 sa hapon. Nagamento manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, Setyembre 24, tuig 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo